Kay Sara ang aming hanap na tumakbo bilang presidente at vice-presidente. Kami po ay umiikot sa buong Pilipinas at aming isinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro tataka-taka ito dahil nasa puso, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Hindi naman tayo palaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Tayo ngayon ay nasa sangandahan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik pa tayo sa nakaraan na wala na yung BBM, wala na. Nakatunganga na lang sila ngayon. Wala na yung kanina, yung BBM. Ibinubuo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Palakaway na po siya ngayon, ha? Hindi siya, kanina sabi hindi siya palaway. Wala siyang inaaway. Pagkakaisa. O, diba ngayon? Banat, sige, banat! Sino binabanatan mo? Yung sarili mo? Alright, reaction, TVBase, nagbabalik po, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga reaction, ha? Magtagin po ninyo, si Bobong Marcos napakayabang ng mag-speech ngayon. Naaawa daw siya sa mga kalaban dahil parang pinabili lang sila na suka. Nawala na po yung ano niya, yung pagiging simple. Yung hindi nakikipag-away, gano'n. Oo, di ba nung tumakbo siyang pagkapangulo noon, ayaw niya makipag-away. Ba ngayon yata pala away na. Oo, marami po siyang sinabing hindi nakapaniwala na na nanggaling po kayo ngayon kay Bobong Marcos. At bago po natin tuloy ang talakayin ng kanyang speech, gusto ko lamang kumustahin itong ating idol na si Emeng Pascual. Si Emeng Pascual po, ito po yung vlogger na initulo natin ng pandemya. Pero bakit na pumirma siya, number 26 pa yata siya dito. Pakipaliwanag na ito, Congressman Emeng Pascual, kung may katotohanan ito o wala. Kasi parang hindi ako makapaniwala na pumirma si Emeng Pascual dito Dahil alam ko si Emeng Pascual may may paninindigan at prinsipyo. Pero bakit ba pumirma siya dito? Gusto niya ma-impeach si VP Sara? Emeng Pascual, totoo ba to? Pumirma ka? Ngayon kung totoong pumirma ka, matanong lang kita, gago ka ba? Hindi, tanong lang. Kasi anong dahilan mo ba't pumirma ka dyan? Gusto mo ma-impeach si VP Sara? Hindi, na-impeach na pala, di ba? Di ba? Na-impeach na siya sa Kongreso. Bakit mo in-impeach si VP Sara, Emeng Pascual? Bakit sumali ka sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara? Bakit pabor ka na matanggal sa pagiging vice-presidente si VP Sara, Emeng Pascual? Matanong lang kita, Emeng, gago ka ba? Ano bang dahilan mo? Bakit pumirma ka? Dahil katulad mo si Chok Fresco ng Cebu, congressman na Cebu, na natatakot siya na matanggalan ng pondo. Yun ang sabi niya sa kanyang speech Natatakot siya na matanggalan ng pondo. Kaya sumama siya sa mayorya. O di ba? Ngayon, yun din ba ang dahilan ba't pumirma ka? Dahil natatakot yung matanggalan ng pondo? O talagang gusto mong ma-impeach si VP Sara Duterte? Kasi idol kita Idol kita nung panahon ng pandemya. Namimigay ka ng hotdog, namimigay ka ng
tusino. Tanong lang, Emeng, yung bang pinamimigay mo na yun ay galing sa korupsyon? Tanong lang yan, tanong lang. Kaya kung hindi galing sa korupsyon yun, ito goods. Pero bakit dito, pumirma ka sa mga magpapa-impeach o in-impeach mo si VP Sara sa Kongreso. Di ba na-impeach na si VP Sara? So isa ka sa mga pumirma, kaya na-impeach sa Kongreso. Bakit pabor ka sa impeachment ni VP Sara? Alam mo, maraming mga supporter si VP Sara dyan sa dyan sa 4th District ng Nueva Ecija. Pag-comments nga po sa comment section kung taga 4th District kayo ng Nueva Ecija, makaka-reaction. Sino po yung top 4th District ng Nueva Ecija dyan? Pag-comment nga sa comment section. Tapos pag-share po ninyo itong video na to sa mga kaibigan yung taga Nueva Ecija. Para malaman natin kung totoo itong balita na si Emeng Pascual ay pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte dyan sa Kongreso. Di ba na-impeach na si VP Sara sa Kongreso? Ngayon, Emeng, anong dahilan mo ba't in-impeach mo si VP Sara? Naniniwala ka na si VP Sara ay isang corrupt? Naniniwala ka sa Quadcom? So, kung magkagayon, Emeng, na in-impeach mo si VP Sara, tanong lang sa iyo, Emeng, ha? Gago ka ba? Tanong lang. Ngayon, kung hindi ka gago, ano yung dahilan mo ba't in-impeach mo si VP Sara? Yung mga taga-Nueva Ecija po ay mga 4th District, ha? Mga ka-DDS natin dyan, yung mga nagmamahal sa bayan, pinaalam ko po sa inyo na si Emeng Pascual ay pumirma at na-impeach si VP Sara at pang number 26 pa siya na pumirma. Yan po, di ba? Mga ka-reaction. Kaya dito si Emeng Pascual talagang matindi po siguro yung pangangailangan ni Emeng Pascual. Emeng, matindi ba yung pangangailangan natin ngayon? Re-election? Matindi ba? Re-electionist ba to? Mga ka-reaction, re-electionist ba to? O, ngayon. Kung re-electionist ka, matindi ba yung pangangailangan sa campaign pan? Tanong lang yan. Hindi ko sinabing nangungurot ka, hindi ko sinabing nagnanakaw ka. Dalawa lang yung tanong ko sa'yo. Gago ka ba? Pangalawang tanong, matindi ba yung pangangailangan mo sa campaign fund? Or, pangatlo pa pala, katulad yan ni Presko, na natatakot kang mawala ng pondo dyan, wala problema, di bali masira ang karir ni VP Sara, di bali masira ang pangalan niya, may anak yan, di bali masira ang kanyang reputasyon, di bali masira ang kanyang dignidad, para masagip mo lang ang iyong, alam mo na, kapritsyo. Diba, Emeng? O yung mga 4th District po ng Nueva Ecija dyan, ha? Si Emeng Pascual, yung iniidolo ninyo, talagang in-impeach si VP Sara, kasama siya sa nag-impeach kay VP Sara. O po, mga 4th District ng Nueva Ecija, o yan po, pinapaalam ko na sa inyo, Emeng Pascual, 4th Congressman, o diba, in-impeach po niya si VP Sara. Diba? Good luck, Emeng, ha? Sana masaya ka, nakakatulog ka, at sana maisusumpa mo ba yung pamilya mo, Emeng, na hindi ka korap? Kaya mo bang isumpa yung buong mong pamilya na matigok at hindi ka korap? Doon maniniwala kami hindi ka korap. Anyway, Emeng, ha? Good luck sa 4th District ng Nueva Ecija. Salamat sa pagpirma mo kay VP Sara, ha? Salamat, Emeng, ha? Hindi namin kakalimutan yan. Pag nakita ka namin, sisigaw kami, pirma pa more! Yung mga 4th District po ng Nueva Ecija, pag nakita nyo si Emeng Pascual, sumigaw lang kayo, pirma pa more! Ganun lang, matinong tao yan, mantakin mo, in-impeach si VP Sara. Ganun po, kalupit si Emeng Pascual. Galing, ano? Ano po yan? Breaking news. Emeng Pascual, good luck! Are you searching for hope? Mamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinaka
pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinahalang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Narinig po ninyo yun? Matapang na po si Bubong Marcos ngayon. Marami na siyang alam sabihin. Pero nagbabasa pa rin. Sigaw! Yan, 500 pesos tigat. Palagay ko, malaki-laki yung bayaran dito ngayon. Hindi lang 500, hindi lang 1,000. Magkano ba? Excited ko yung mga mamaya nakapila na. Kagayem ken kakabsat na ibang nga malemyo amin. Nagtugaw kayo, Apo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Hindi na raw ano yan, hindi na raw bagong lipunan. Ano na yan? Alyansa. Alyansa. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating pinamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, pagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseservisyo sa publiko. Ngayon pala, away na po no? Matapang na yung kuting. Dati yung kuting hindi raw sa palaway. Wala, tahimik lang. Pagkakaisa. Ngayon hindi. Palaway na. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karangkot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Walang pumapalagpag po doon sa mga kandidato mo. Napansin yung kandidato niya,
Walang pumapalakpak yung ate lang niya. Si Jaime Jaime Marcos. Kung matagin mo si Jaime Marcos, sabi niya ayaw niya dyan. Pero nandyan, di ba? Nakita niyo, Budol. Ang pangalan niya, Jaime Budol Marcos. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Diba? Mapangmata ng tao. Mata pobre. Oy, Bobong Marcos, mata pobre ka. Sino pinaparinggan mo? Si Vic Rodriguez? Ayos ka. Dati Unity, ngayon alyansa para sa bagong Pilipinas. Dati na lang bago. Dati Unity, ngayon alyansa. Unity din yan eh. Tinagalog lang. Alyansa at Unity. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pampato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Walo po sa ating mga kandidato. Dati po si Manny Pacquiao, bomba ng bomba kay Bobo Marcos. Yung pinagsasabi niya nung eleksyon, bomba na siya ng bomba. Ngayon, puri ng puri ngayon, inayupak niya. Oy, Manny Pacquiao, tapos ka na mag-boxing, di ba? Oo, ba't nandiyan ka? Ano nangyari? Di ba? Ano nangyari sa'yo? Idol pa naman kita eh. Sa boxing, idol kita, pero dyan ako po. Maliligaw ko ng landas dyan. Ay veteranong senador. Palitan ko na lang. Dito po, ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin ang ating itala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Ito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na Alam niyo po, hindi ko na talaga makaya ng tapusin itong speech niyo, mga ka-reaction eh. Mantalin niyo yan. Inaamin ko na kaya ako po pinalabas at pinakita sa inyo ang dalawang klase ng speech ni Bobong Marcos. Noong una, tumatakbo siyang pagkapangulo at ngayon pong ngayong na siya, presidente na siya, ibang-iba po eh. Dati hindi siya palaaway, hindi siya nakikipag-away, pagkakaisa. Ngayon, tinatawag niya ng yung parang pinabili lang na suka, ganun. Tapos, yung iba, yung kalaban daw niya, naaawa, na nagmamakaawa sila para magkaroon ng malakas na mga, alam niyo po mga kareaksyon, yung mga ganyang klaseng pananalita, at yan po yung mga ganyang klaseng tao, mga kareaksyon, talagang, hindi ko po alam talagang iba po yung dating ni Bobong Marcos. Alam na po natin na kapag ginamit niya yung isang tao, matagal niya nandiyan si Tito Soto, Lacson. Ano ba yan? Sino pa nandyan? Cayetano, Villar, Revilla, Lito na. Hindi na yung mananalo si Lito Hindi ko alam Hindi ko alam kung anong gagawin natin kung mananalo yung mga tao, ano yan. Robin. Kaya ako, mga kareaksyon. Natakbo pa ba yun, sir? Ipangampanya po natin yung PDP laban. Ipangampanya po natin yung mga tinaas na kamay ni Pangulong Duterte.
Kasi yung mga taong yan, hindi natin alam eh. Baka sila yung maging susi para ma-impeach si VP Sara. Yan po ang ating dilema dyan. Pero 100% naman hindi ma-impeach yan. Pero, hindi ko po alam, may mga prinsipyo kaya yung mga senador na nasa likod mo. May mga integrated pa ba? Di mo ba mga kareaksyon? Nakakalungkot. Tito Soto nandiyan. Idol ko pa naman yun. Tito Soto. Lacson nandiyan. Si Tolentino, lang kahit saan pumunta, wala akong pakalam yan. Si Cayetano nandiyan. Sino pa nandiyan? Manny Pacquiao, wala akong pakalam. Hindi mo mga kareaksyon. Kaya dito mga kareaksyon, kayo naman bahala na. Si Emeng Pascual. Si Emeng Pascual, iniidolo ng buong Pilipinas. O Emeng! Sinaya mo. Iniidolo ka ng buong Pilipinas, hindi namin kakalimutan yan, Emeng. Tandaan yan. Hindi namin kakalimutan ang pagpirma mo sa impeachment ni VP Sara. Hindi namin kakalimutan yan na kasama ka pala sa mga pumirma. Kaya lahat po ng mga pumirma, kaya na-impeach si VP Sara, pagbayarin po natin sila sa May. Pagbayarin natin sila sa May. Yung mga kalaban nila ang iboto natin. Mga kalaban nila. Lahat ng kalaban nila iboto natin. Yan yung mga kaliasan. Maraming salamat po rin sa pagsama niyo sa ating napakagandang reaction video ngayon. Ayan po, ang dalawang mukha ni Bongbong Marcos.